Welcome po sa ating pong Sunday service. We are on our grand finale ng ating pong series entitled Unshakable. Sabihin nyo nga na malakas, Unshakable! Yan, sino ang mga nayugyug dito? Wala naman nayugyug. So there are shaking, but and yet we remain unshakable. May mga yugyug sa buhay po natin. May mga ibig sabihin po ng shake po dyan. It's a problem or crisis, issues in life, or mga circumstance sa buhay natin na inevitable na dumarating po sa atin, pero dapat bilang mga Kristiyano, we remain unshakable. Amen po ba? At yung unshakable na to, hindi lang po ito literal na yugyog o lindol o pagbaha. Ito po ay nagre-reflect dapat sa ating po mga tahanan. Kaya meron tayong dapat unshakable homes. At sa mga nagdaang linggo, as a review, gusto ko lang balikan yung ating po mga natutunan na. Hopefully, natuto po tayo to become unshakable sa ating pamilya. Una na dyan, dapat magkaroon tayo ng unshakable foundation. Amen po ba ron? So unahin po natin yung pundasyon. At ang pundasyon po sa pamilya ay nagsisimula po sa tahanan po natin. Unahin po natin ayusin yun. Tanggapin po natin. Dapat we must all shared responsibility and shared obedience po ang gagawin po natin dyan. At nung week 2, diba, to have a solid, unshakable home, dapat i-practice po natin yung unshakable honor. Diba? Kung mag-uunahan po tayo ng mga characteristics, unahin po natin, lalong-lalo na sa pamilya, yung pagbibigay ng honor. Honor is a sign of love to one another. Pagmahal po natin isang tao, ino-honor po natin siya, especially sa ating pong parents, sa ating tatay, sa ating nanay, and even our children. Bigyan po natin sila ng respeto. Sabi nga kahapon, nung Friday with our mentoring with Pastor Herbie ba? Nakalimutan ni Herbie Castillo. Sabi niya, kasi po si Pastor Herbie po ay meron po siyang ina-handle na 300 pastors. Grabe, no? Pastor na po yun. Ibig sabihin, 300 pastors, 300 na simbahan po yung hinahandle po niya. So, he's so simple, pero yet, ganun po kadami yung kanya pong hinahandle na pastors. Paano po nangyari yan? I just want to share sa Valenzuela po, meron pong 5. Dati po 6, ngayon 5 na lang. 5 grupo po yan ng organization ng mga kapastoran na nire-recognize po ng Valenzuela government. Iba-iba po yan ha. At kasi, bakit iba-iba? Kasi hindi po sila magkasundo sa kanila pong una, doktrina, plataforma at mga objectives. At even sa mga kasama po nila, sa mga grupo na mga kapastoran. Biro mo, pastor na, talagang hindi pa magkasundo pagdating sa maraming bagay. Pero dito po, sa Tondo, Manila, actually buong Manila na po yun, hindi lang basta Tondo, buong Manila ay si Pastor Herbie po ay nag-handle po ng 300 pastors. Pero before him, parehas lang po ng Valenzuela, maraming grupo. Pero nung siya po ay tumayo, hindi niya po ina-accept yung kanya pong position as head ng isang organization sa Manila. Ang sabi niya, tatanggapin ko lang yan kapag nangusap si Lord. So humingi siya ng isang araw bago niya accept yung position. Then he prayed at nung kanya pong, sabi niya, Lord, kung ano pa ang gagawin ko sa grupo ng kapastoran sa Manila, kung lahat naman nagpipray, lahat naman ay may mga mission activity na sa simbahan nila, may discipleship na rin yan, may process na rin yan. So ano pa ang magiging silbi ko? Kung ako man yung maging leader, kahit sino naman ay pwede. You know what? Naka-inspire po sa akin, for me, kasi may mga grupo sa Valenzuela, pero dito iba. Pagdating po sa Manila, ang sabi niya, gusto kong pagkaisahin yung lahat ng kapastoran. Wala na mga grupo, isa lang. Grabe, no? So nagawa niyang isa lang yung ang grupo po ng pastoral movement sa Manila. Ang purpose niya, hindi naman ako mag-evangelize kasi bawat simbahan may process yan. May mga leadership may leadership ability sa mga pastor. Pero sabi niya, siguro isa lang ang gustong ipagawa sa akin ni Lord.
mahalin ko ang mga pastor at pagkaisahin sila. So that's what happened. So ginawa niya, minit niya lang mga pastor, inalis niya po ang mga membership fees. Inalis niya ang mga Jews, walang membership fee, walang Jews, wala tayong denomination. Pagdating sa movement, tanggalin natin yung mga doktrina natin, isa lang ang objective natin. Mahalin ang kapwa, maglingkod sa Panginoon, at itaas ang dangal ng mga pastor. Which is what happened sa Rise Up po. Ganun din po yung plan ni Pastor Toki. That's why I admire that person, si Pastor Herbie, na magkaroon po ng ganong honor sa man of God, na kung saan walang denominational differences, bagkus isa lang, mahalin at magbigay ng honor. Sabi nga, kung magbibigay tayo ng honor, wala pong mawawala kung magbibigay tayo ng honor sa isa't isa. I-honor natin ang matatanda, ang mga elders, i-honor natin ang mga leaders. Mag-unahan po tayo, kagaya po na sinabi ni Apostle Paul, kung mag-uunahan man tayo sa simbahan, mag-unahan tayo sa pagbibigay ng honor. Amen po ba? Pangatlo, third week, pinag-aralan natin yung haligi. Kasi para mas maging matibay ang unshakable home, mahalaga yung haligi ng tahanan, nagsisimula sa tatay. So tayo mga tatay, tayo ang magsiset ng atmosphere, tayo ang magsiset ng boundaries, we will draw a line, we will draw a direction kung saan tayo dapat pumunta. Amen. Okay, and this morning, ay gagawin po natin, we will tie together lahat po ng napag-usapan po natin dyan. At titignan po natin ang kabuang bubong. Eto na. Ang kabuang bubong o pangmatagalang proteksyon ng tahanan. Pastor, ano to? We will leave the series with the titled or with the sermon entitled Unshakable Legacy. Sabihin nyo nga, Unshakable Legacy. Yan. Pastor, parang paulit-ulit yung legacy. Yes, pero iba-iba po yung inaatake po natin. We are focusing on legacy on our families. Kasi minsan we talk about legacy in our community, in our church, but now we are talking about unshakable legacy in our homes or in our family. Gusto niyo ba to? Gusto ba natin to? Unshakable? So, kailangan makuha po natin ito ng buo. So, nagpapasalamat ako sa lahat ng nakakomplete at hindi niyo po nakompleto yung message. Pwede po natin balikan ito sa ating pong sa page or sa YouTube. Pwede niyo pong i-check po yan. Sogsim Church po ang name ng YouTube po natin. Pwede kayong mag-subscribe para lagi po kayong updated. Anytime na may bagong posting, makikita po agad natin. Okay, I have a question. Kung may pagkakataon po kayo na magbaon po o magbaon ng isang, alam niyo po yung time capsule, pakita mo nga yan, anak. Hindi po yan tumbler. Pakita mo nga yan, anak, yung time capsule. Yan, so parang tumbler lang na na lalagyan ng tubig. Time capsule po yan. Actually, dyan po nilalagay minsan yung mga importanteng bagay ng isang tao na hinuhukay sa lupa, nilalagay sa lupa na sa loob ng capsule para ingatan sa loob ng maraming taons. Maraming taon, 50 years, 100 years, and then babalikan po nila yung item na yan. Why? Kasi yung bagay po na yon, for them ay mahalaga. Yung mga bagay na mahalaga, doon nila nilalagay. At sa atin po kaya, ano po kaya ang pwede nating ilagay kung kayo po ay bibigyan ng pagkakataon na maglagay sa isang time capsule? Siguro ang iba sa atin, sasabihin nyo, Pastor, ang ilalagay ko dyan, yung aming title, land title, or mga titulo ng lupa po natin. Yung iba naman, Pastor, maghuhukay ako, lalakihan ko yung time capsule ko, hindi time capsule, kundi boxes, ilalagay ko yung aking mga bilyong-bilyong pera na galing sa galing dyan, kung saan-saan galing, no? Doon daw ilalagay para maitago. O yung iba naman, doon ko ilalagay yung mga naipon ko sa share of stocks o kaya sa mga insurance na nakuha ko, doon ko ilalagay. O actually, lahat po, ano man ang pwede mong ilagay po dyan na for you ay valuable, maganda po yun. Wala po masama po roon. Sabi nga sa Kawigaan, pakita mo yung verse, chapter 13, verse 22. Diba? A good man
leaves an inheritance to his children's children. Grabe, no? Sinong nakakagawa po niyan? Ang mabuting tao raw ay nag-iiwan ng insurance or ng inheritance sa kanyang mga anak. Hindi lang anak, no? Apo, hindi lang apo, kundi kaapo-apuhan. Damay-damay na. Minsan tayo, nag-iiwan lang tayo ng ng mana natin sa anak natin. Pagdating sa mga apo natin, nawawala ng mana, pero ito iba. Ang mabuting tao, sabi ng pinakamatalinong tao sa balat ng lupa, si Solomon, a good man leaves an inheritance to his children's children. Talagang sa kaapo-apuhan na ipapamana pa rin. Ang problema po sa atin, may pamana naman tayo. Ang madalas sa pamana natin ay utang, sakit, ano pa, sumpa. Grabe ang pamana yan, no? Pangkukula, mga lahat ng anting-anting. So, mga negative po yun, pero eto, a good man leaves an inheritance to his children. You know what? Pero kung titignan po natin yung kasaysayan po natin, yung kasaysayan po ng tao, we will realize na ang pamanang material, lahat ng pamanang material ay pansamantala lang or sandali lang po yan, malulusaw din po yan. Actually, yung pera, kahit ilagay mo sa capsule yan, akala mo hindi maaagdas yan, madudurog po yan, magiging abo rin po yan sa katagalan, mabubulok. Hindi naman basa, pero mababasa pa rin yan. Are you there? Kasi wala tayong aasahan sa material. Pansamantala lang lagi ang material. Are you with me? Ang lupa, nako, ang taas ng lupa, pagdating ng panahon, tumataas ang bentahan ng lupa. Pero kahit may lupa ka sa bahay, ang problema, yung lupa mo pwedeng maibenta minsan ng iba. Diba? Pag na-duplicate ang titulo mo, nawala ang titulo mo, patay na. Pwede rin kunin. Actually, kahit titulo mo yan, ang lupa mo pwedeng angkinin ng gobyerno. Alam niyo ba yon? Ama, wala kang magagawa kung dahil yung project nila damay na apektuhan ng bahay mo para sa kabutihan ng nakararami, kahit bahay mo yan, bibilin nila yan kahit mahal yan. Mawawalan ka na ng bahay kahit ingat na ingat ka. Are you with me? Maging ang bahay, kahit galing mo papinturahan yan after a year, back to haunted house na naman ang itsura niyan. Naluluma ang bahay, nababaha, pwede rin masunog. Kaya minsan, huwag tayo masyadong mag-invest ng sobrang laki-laki para sa bahay kasi naluluma talaga yan. Kahit ang pera po natin, ang pera natin kahit marami nauubos po yan. Sino maraming pera dyan? Mars. Ba? Ang pera natin nauubos. Bakit? Kasi isang krisis lang ang dumating. Isang sakit lang ang dumating sa'yo. Sigurado, simot yan. Magbisyo lang ang anak mo. Magugulat ka, nananakawan ka na. Inflation lang sa Pilipinas. Isang inflation uli. Bagsak na naman tayo ang ekonomiya natin. Marami kang pera, kahit nga yung aksi dati. Pag may aksi ka, big time ka. Ngayon yung aksi, di ba, naging barya na lang? Nawala. Why? Ganun po ang negosyo. Kahit malaki ang negosyo mo, ikaw ang sikat dati, marami kang franchise, pero soon, the world becomes upside down, pwede kang malugi. Sa isang gabi lang, sa isang pandemic lang, wala na ang customer mo. Sarado na ang restaurant mo. Wala na nga yung sinihan ngayon di ba? Wala na mga pelikulang Pinoy. Tuwing December na lang sila gumagawa dahil nalulugi rin pala ang industriya. Do you get my point? Walang mahalagang bagay sa balat ng lupa talaga. Are you with me? Pero ang tanong po sa atin, ang tanong po ng Diyos sa atin, pagkatapos po ng ating series, this is the end of our series, Unshakable, kapag nawala ang lahat ng pera po natin, lahat ng pera, for example lang, di ba ayaw naman natin mawala, pero kung mawawala ang lahat ng pera mo, kapag nabura na lahat po ng kayamanan po natin, or kapag tayo po ay pumanaw na sa mundong ito, ang tanong, ano kaya yung matitira sa puso ng mga anak natin? Kasi pamana to We are talking about legacy. What
what will we leave to our children? Children's pa. Diba, kung mawala yung yaman natin, ang tanong ko po sa inyo, ano pa maipamamana mo? Baka yung sinabi ko kanina, sumpa, utang, nawala na lahat eh. That's the question. Ano ang matitira sa puso ng mga anak natin kapag nawala yung mga bagay na yun? What will survive in our home kapag wala na tayo? Are you with me? Minsan kasi pag ang isang tao na wala, pwedeng gumuho ang pamilya. That's the problem with legacy. Mahalaga, habang buhay po tayo, ano po ang iiwan po natin na magpapatuloy. May kausap pa ba ako? You know what? Tignan niyo, ang mga engineers po natin, no? Ang mga engineers po ngayon, meron po silang tinatawag na structural longevity. Sabihin niyo nga, longevity. Yan. Ano pong ibig sabihin niyan, Pastor? Ibig sabihin, ito po mga engineers na to, hindi lang po ang goal nila gumawa ng building at ang goal nila kailangan tumayo, kailangan masemento bago pirmahan ng engineer yan sa munisipyo. Hindi po, mahigpit po ngayon. Ang objective po nila, hindi lang basta makapagtayo ng building, ang structural longevity, kailangan din ba siguro ng mga engineer, kapag ba natapos ang building na yan ba ay mananatiling nakatayo makalipas ang 50 to 100 years sa kabila ng lindol, bagyo, at pagbaha? That's the point. Ganun po, no? Ganun kahigpit ngayon yung ibig sabihin, napakahalaga what's next. Kapag nagawa niya isang bagay, then what's next? At tayo sana ganun din. Sa panahon mo ngayon, what will be next? Ano na pagkatapos na ito? Ano na tayo after 5 years? Ano na ang simbahan after 10 years? Do we remain the same or dapat nagbabago na tayo? May kausap ba ako? You know what? God is not interested in saving us. Pastor, sigurado, lininawin ko lang, God is not just, hindi sinabing, not just interested in saving you, but He is also interested in securing our grandchildren. Yung mga apo po natin, gusto rin pong iligtas ni Lord at gusto rin i-secure yung future ng ating mga anak at apo. May kausap. Kasi kung ang mindset natin, hinihintay ko na lang yung rapture para tapos na. Hindi po. Kasi kung dumating mo yung mga tribulation, matagal pa po yan. Although malapit na, pero maraming mangyayari, possible, baka may maiwan sa atin. Mga anak natin, ang tanong, naturuan ba natin, anak, pag naiwan ka, kawawa ka naman. May instruction ng Bible. Diba, kapag naiwan ka, please, do not accept the mark of the beast. Sasabihin naman nyo kung magpapakilala siya At kapag ikaw nagpatatak, hindi ka makakapagbili ng gamot, hindi ka makakasakay ng tren, ng eroplano, dito ka lang at papatayin ka nila. Whatever happens, huwag magpatatak. Kasi dati yung kwento namin, ng panahon namin, huwag magpatato. Kasi ang translate sa Tagalog ng mark, tato. But actually, kung nakikita po natin yung ating pong technologies, hindi pala literal na tatak po yun. Chances are, nakikita natin, saan ba ginagamit yung mga mark? Pambili, pamasahe, pampagamot. Meron tayong policy na anong tawag doon? Non-contact policy. Ang pera, hindi na literal na pera. Tama? Napanood niyo yung anong movie sa Netflix yun? Yung nagdidikit lang yung kanilang mga kamay. Yun, yung movie na Time. Grabe, ang ganda. Ang galing, ang ganda. You know what? That's what will happen in the future. May mga tatak tayo ang nagsiserve na pambayad natin. Tatapat mo lang yung ulo mo, may barcode dyan. Diba? Yung mga GCash natin, that will happen. At nangyayari nga naman. So if we are not aware, kung hindi po natin ipapasa ang information na to, sasabihin nyo, kalokohan. Are you with me? Matagal ang kwento ito, pero dahil nga maraming istorya, maraming kwento, at even yung aliens, alam nyo ba, lumalabas na sa Amerika, lumilinaw na yung kwentong aliens. What I'm saying is kwentong aliens. Binubuhay nila ang maraming kwentong aliens na totoo.
Sooner or later, pwedeng gamitin po yan. I don't know. Pwede rin gamitin. Kung meron taong mawawala, kinuha ng aliens. Matagal ko na narinig yan, pero ito bumabalik ng marami. Mga well-known newscaster, well-known TV station sa Amerika, inuupuan na ito. Nagpapakita sila ng parang, I don't know, baka, alam niyo naman ng AI, di ba? Kaya-kaya nang gayahin ang lahat ng mukha nyo. Di ba? Si Cayetano nga, nakipagsuntukan na kay ano eh. Di ba? Kay Gatchalian eh. Sa AI po yun. So, maraming pwedeng mangyari. So, dapat mga kapatid, mag-ano po tayo. We must be aware. Anong legacy ang ipapasa po natin? Anong understanding ang ipapasa natin sa susunod na henerasyon? Especially sa ating mga anak. Are you with me? And you know what, church? Kapag sinabi po natin ang pamilya ay binabagyo or nakakaranas po ng pagyugyog, hindi lang po ito yung aspeto ng natural calamity, gaya ng baha o lindol. We are talking here, look at me, right now we are talking here about a deeper, stronger storm. Kung merong big one, merong malakas na, merong El Nino paparating, this is not just a natural calamity. You know what? These storms, ito po yung lumalason ngayon sa puso ng mga anak natin at ng mga kabataan ngayon. Are you with me? Ito pong shake na nangyayari po sa atin, itong storms, or anuman, you know what, noong nakalipas na ilang araw, nabalitaan nyo na siguro, ang buong Pilipinas ay nagising po sa sunod-sunod na balita ng matinding karahasan sa mga eskwelahan. Kung napanood nyo po noong June 16, meron pong 14 years old na babae sa General Trias ang nagdala ng kutsilyo galing sa bahay nila. At pinagsasaksak yung 7 estudyante niya. Tak, 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 tak. Grabe, ang laki pa naman na nananaksak. Napanood niyo po yun? What happened? What went wrong? Ano nangyari sa kabataang ito? At yung mga kabataan, we are in shock. Hindi man lang depensahan yung sarili natin, na tumakbo ka agad, pinanood natin. Ganun po ang nangyari. It's a shocking phenomenon, trahedya po ito. At nung June 22, nung Lunes lang, last Monday lang po, I know, nagulangtang po ang lahat nung nagkaroon po ng shooting incident sa may Tacloban, sa San Jose National High School, Tacloban City. Merong 2 minor na edad, 14 years old at 15 years old, na maril ng mga kapwa niya, estudyante. Ilan ang patay? 3. Grabe, no? Ganun na lang ba katalamak at walang habas na pamaril? At may usapan nyo sa GC, pag pumatay ka, hindi ka makukulong kasi minor de edad ka. So maraming magulang ang umiyak, naghihinagpis. At ang sigaw po ng netizen po natin, higpitan ng security, mag-inspeksyon sa mga bag, di ba? Taasan, babaan ano pa ng mga senador natin, babaan daw yung liability. Kapag nakagawa, gawing 10 years old daw o 12 years old. You know what, church? Kahit lagyan po natin ng metal detector, yung mga eskwelahan po natin sa gate nila, hindi po natin mapipigilan ang karahasan kung ang puso po ng bata ay wasak doon pa lang sa tahanan nila. Sa tahanan pa lang nila, wasak na eh. Mapipigilan mo ba yun pagdating nila sa gate ng... Ang dali lang gawa ng paraan yan. Ang dali lang gawa ng paraan na pumasok sa gate na magdala ng anumang armas. Ang talagang problema po natin ay ito. Pakita mo nga na. The brokenness in our campus is just a reflection of the brokenness or shaking in our homes. Ang talagang problema hindi lang basta sa eskwelahan. Partly may some problem, pero hindi na major problem. Sa lahat na nangyari noong daang araw, nakita niyo rin umakit sa jeep sa Manila yata. I don't know, saan lugar ba yun? Manila ba yun na nakahubad? Diba? Gustong suntukin yung mga pasahero lahat doon. Trip lang. Grabe. Buti nahuli na. Nagsisimula pa ang problemang ito, hindi po sa labas, sa tahanan. I don't know, maaaring tayo tahimik lang.
Hindi natin alam yung mga anak po natin, anong pinagdaraanan. Kaya pa ba nila? Hindi magsasalita yan, pero they are crying. They are broken inside. Yung tayo, alam lang natin, dying inside eh. Pero sila, they are broken inside. At kung mahina ang pundasyon, walang structural base ng honor, walang pag-honor sa tahanan, walang haligi ng tahanan, walang tatay na nangunguna. You know what? Lalaking may dalang pait, lalaking may galit, at ang bunga ng mga batang yon, trahedya, hindi lang sa pamilya, sa lipunan po natin. Are you with me? Napaka-rampant niyan. Bakit? And that's why what we need today, the church, magsimula, di ba, kung kailangan natin lumapit tayo sa eskwelahan, mag-volunteer tayo, sumama tayo, magkaroon tayo ng campus ministry, buhayin ang campus ministries again, abutin ang young people. Simulan po natin to have an unshakable legacy. Kasi kung di maayos yun, tayo pa nga lang, problema ni. How can you pass a legacy na tutulong sa kabataan? May kausap. Tayo po'y manalangin, tapos na po ako. Father God, Lord, thank you God for this morning. We welcome you, we honor you. We love you, Father God. Right now, God, speak to us. Continue, God, to speak to us with your word, with your manifold wisdom. Ituro mo sa amin. Buksan mo, God, ang aming puso. Buksan mo, God, ang aming isipan, Panginoon. Maunawaan namin, Lord, na nagsisimula sa tahanan ang pagbabago. Nagsisimula, Panginoon, sa simbahan. Dadalhin, Panginoon, sa aming mga tahanan, O Diyos. God, right now, we open our hearts. Lord, continue, God, to mold us, correct us, teach us, rebuke us with your word, and encourage us, Panginoon, kung kami man, meron mas amin dito, nangangailangan po ng encouragement. Speak your word, Panginoon, sa iyong simbahan. In Jesus' name, amen and amen. Pwede bang palakpakan si God? Are you ready? Are you ready? Let's read from Psalm 78, verse 4 to 7. At dito po natin kukunin yung ating pong pag-aaralan. Ito po ay sulat ni David or kanta ni David sa Panginoon. Sabi niya, sa sarili naming anak, ito'y hindi ililihim. Ito'y aming isasaysay sa sunod na lahi namin. Ang mga gawang tinutukoy ay lubhang kahanga-hanga na si Yahweh ang gumanap, mga gawa niyang dakila. Verse 5, mayroon siyang patotoo kay Jacob, itinatag. Mayroon siyang kautosang sa Israel, inaatas. Ang utos sa ating nuno or ninuno, dapat nilang ipatupad. Ituturong lagi ito sa kanilang mga anak. Verse 6, sa lahat ng lahi nila, ito'y dapat iaral at ang angkang susunod pa ay marapat na turuan. Yung mga angkang susunod pa, dapat daw turuan. Last verse, verse 7, sa ganito, masusunod nilang lagi iyaong utos. Ang matatag na pag-asa'y ilalagak nila sa Diyos. At ang dakila niyang gaway, hindi nila malilimot. Grabe, ang ganda ng awit. And that is true. And that is the problem. Nakita po natin yung verse. At dyan po sa talata po na yan, tatlong bagay ang nais po nating malaman para magkaroon tayo ng unshakable legacy. Ilan? 3. 5 to kanina. Binawasan na natin para mabilis lang. Are you ready? Number 1, legacy is caught before it is taught. Yan. Ano ibig sabihin yan? Ang legacy raw ay nakukuha or nakikita bago ito itinuturo. Yan, agay na pastor, nagtuturo. You know what? Mas natututo kayo sa akin kung ako'y inyong nakikita. Ang ibig sabihin lang po niyan, ang legacy ay nahahawa sa gawa. Kung anong ginagawa ko, bago matutunan sa salita. That's the real fact. Ang bata po, mas mabilis matuto yan kung anong nakikita niya, hindi sa sinasabi ng nanay niya. Secondary na lang yon. Ang totoong learning natin, ang legacy ng iiwan natin,
hindi lang bibig, kundi gawa. May kausap ba ako? Kung babalikan natin yung verse kanina sa verse 5 and 6. Di ba sa kaharian ng Diyos, ang pananampalataya ay hindi ipinapasa sa pamamagitan ng lecture. What am I doing? I'm lecturing. Ang pananampalataya ay ipinapasa sa pamamagitan po ng example or visual aids. This is one way of visual aids, but our life is a visual aid too. Ang buhay po talaga natin, yan ang number one visual aid. Di ba yung mga anak po natin? Ang anak po natin sa bahay, sa totoo lang, meron niyang video recorder. Natatandaan nila, mas nakikita nila, natatandaan nila yung nakikita nila sa buhay mo, sa buhay ko. Yung anak ko, kahit gaano ko kagaling mag-preach dito, mas natututo sila sa pinapakita ko. Ganon din sa inyo. Hindi lang doon po sa naririnig nila. May kausap ba ako? Biblical example. 2 Timothy chapter 1 verse 5. Basahin ko po sa Tagalog. Narinig nyo na to eh. Sabi ni Pablo, naalala ko ang iyong tapat na pananampalataya na unang naghari sa iyong lolang si Loida, number 1. At sa iyong inang si Eunice. At natitiyak kong ito'y nasa iyo rin ngayon. So what I'm saying is, yung legacy, yung learnings, hindi lang ito basta pinipreach, ito po ay dapat nakikita. Sabihin nyo nga, nakikita. Yun ang talagang learning. May learning din naman sa pakikinig. Pero sa iba, lalo sa ating pamilya, ang learning nakikita. Bakit ganyan si Timothy? Sabi ni Pablo, nakita ko ang lola mo sa'yo. Sinong lola mo? Sinong nanay mo? Nakita ko ang kabutihan mo dahil nakita ko na yan sa nanay mo. At yung nanay mo, nakita ko na yan sa lola mo. May kausap pa ako. It was a lifestyle caught through observation. Natututo ang tao through observation. Ba naalala ko tuloy si Brother Romel. Yan, sana dumating pa siya. Siya raw, madalas daw siya mag-observe. At madalas natututo siya sa pag-observe lang. Diba? Observation hockey. Observation hockey. Natututo lang sa pinapanood niya. Natuto siya sa pamilya niya, natuto siya sa mga kapaligid niya. Maganda po yung skills na tayo po'y matuto, hindi lang sa sinasabi, kundi sa nakikita. Diba? Kasi may ilang mga Kristiyano ang basihan ng growth o ang basihan ng kabanalan. Ang basihan ng kabanalan nila ay sa kung anong Bible translation daw ang version na gamit nila. Sino dito ganyan? Na mahal mo ang KJV, ang King James. Di ba sabi niya kasi, kapag maling Bible ang binabasa mo, mamamali ka rin daw ng pamumuhay. Dapat daw ang version mo, King James Version 1611. Pag hindi raw King James Version, pag nagbasa ka ng NLT, NIV, ESV, o anumang mga salin ng ibang English or Tagalog, maling Bible daw yan. Hindi raw yon inspired. Ganon sila kadogmatic. Pag hindi raw King James ang Bible mo, maliligaw tayo. You know what? Ako po bilang pastor, hindi pa po ako pastor, mahilig na po ako magbasa ng Bible. Marami po akong Bible na hiningi sa kapatid ko. Kay Late. Yan. Late siya eh. Kay Late, marami po. Pastor, di ba magandang Bible? Hindi niya sinabi sa akin King James. King. Aside sa King James, kumuha ka ng Tagalog, Diglot, kumuha ka ng NIV, kumuha ka ng maraming translation. You know what? Sa dami po ng Bible na nagkaroon ako sa bahay, na ngayon naubos na dahil sa baha. Ang natutunan ko po, ang pinaka-best version, alam niyo, gusto niyo malaman? Ano ang best version na dapat ating binabasa? Ang natutunan ko po, ang pinaka-best version ng Bible ay hindi KJV. Hindi rin ESV. Hindi rin NIV. Hindi rin NLT. The best version is still our life's version. Yung buhay po natin. Yan ang version ng Bible
na binabasa ng unbeliever sa atin. Hindi naman sila magbubuklat ng Bible, lalo ngayon, bigyan mo ng mura na lang ang Bible ngayon. Hindi nila binabasa yan. Sa totoo lang. Sa panahon ngayon, hindi nila binabasa yan. Ang dami ng Bible sa internet. Walang masama, nandiyan pa rin Bible pa rin po yan. Pero ang talagang best version, ang buhay po natin. That is the best Bible version na binabasa nila. Binabasa nila kung paano ka magsalita. Binabasa nila kung paano ka mag-react. Yung mga kapitbahay nyo, kaya hindi sumasama sa atin yan, kayo ang Bible na binabasa nila. Amen po ba? Salamat sa kapatid. Meron tayo, welcome po. Siguro nabasa, may invite po sa inyo si Michelle. Yan, so probably binasa nyo ang buhay ni Michelle o anuman. Ibig sabihin, aside from the Bible, nakita mo, mabait tong kumari ko na to. Mabait to, nautangan ko to. Whatever. Amen po ba? O whatever reason. Diba? Sabi nga natin, eto, may patunay palang version na ang buhay pala natin, ito ang ating Bible ngayon. 2 Corinthians chapter 3, verse 2. Basa. Kayo mismo, sabihin nyo nga, kayo mismo. Tayo mismo ang sulat ng rekomendasyon. Nakasulat kayo sa aming puso, upang makilala at mabasa ng lahat. Grabe. Binabasa pala hindi lang yung word, kundi yung buhay mo. Tayo ay nagsisilbing Biblia sa kanila. Bakit? Kasi tayo ang bumabasa ng Biblia. Dapat nagre-reflect yung Bible sa atin. The Word become flesh. Kung ang Diyos nagkatawan tao, He became flesh, dapat tayo rin. Yung Word of God na binasa natin, dapat magsakatauhan, dapat magmanifest, dapat may gawa. Hindi lang puro salita. Amen po ba? Makita sa gawa. Madali po ba? Mahirap, di ba? Mahirap, pero kung meron tayong espiritu, tutulungan tayo. At magkipag-cooperate tayo. The problem with us, kung bakit hindi nila makita ang Kristo sa buhay natin, maybe because we are not cooperating with the Holy Spirit. Wala tayong time. Amen po ba? Tayo mismo ang sulat ng rekomendasyon. Nakasulat sa puso nila. You know what? Marami mga magulang, probably, I don't know, baka nagtataka tayo, bakit ang anak natin laging galit? Mga magulang, tatay, nanay, bakit ang mga anak natin magaspang magsalita? Tapos sinasabi namin, pastor, pinapa-attend ko naman ng church yan. Pinapa-attend ko nga rin ng youth yan eh. Kahit nga sa miss, pinapa-attend ko yan eh, di ba? Lahat na lang pinapa-attend natin. Pero ba, nagtataka tayo, bakit hindi nagbabago yung anak natin? Kahit pinapa-church mo pa. Kung pinapa-attend pa natin kung saan-saan seminar. Ang tanong po kasi, ito ang talagang tamang tanong. Ano ba ang nakikita nila sa'yo kapag Lunes hanggang Sabado sa bahay? That's the question. Ano ang nakikita ng anak mo tuwing Lunes hanggang Sabado sa loob ng bahay nyo? Kasi yung linggo. Alam nila kasi pag linggo, nandito tayo nagkikinig tayo kay pastor, nagbubukas tayo ng Facebook, ng Bible, diba? Nagbubukas tayo ng Bible, tuwing linggo. Pero pagdating ng Monday, pag uwi ng bahay, nang bubulyaw ka sa anak mo, nagmumura ka pa rin sa lahat ng ng driver. Diba? Tapos yung anak mo, ano nakikita? Nakikita nila yung hypocrisy at hindi yung talagang faith. May kausap pa ba ako? Linggo natin, banal tayo eh. Yung Monday to Saturday, hypocrisy. Banal aso. Natatawa ko. It's not faith. Kapatid, kung tayo po yan, I repent. Kung tayo mismo nagawa natin yan, I repent. This is the preaching. Kaya tanggapin po natin. Kaya nga nandito tayo para makarinig ng correction. They are recording our lives. Nire-record po nila yung lifestyle natin. Hindi lang po yung memory verse.
Kahit mag-assignment ka ng memory verse dyan, ang naaalala nila yung buhay mo, hindi yung verse. May kausap. Example, naalala niyo kung paano magbigay ng honor si Abraham sa Diyos? Nakita ito, no? Ilang beses kapag si Abraham na pupunta sa ibang lugar, nananalo or bumibisita, si Abraham, tatay po ni Isaac, lagi po siyang gumagawa ng tolda. Nagpipray, nagpapasalamat. At nakita ni Isaac po yun. Ginaya niya. Normally, wala nang utos-utos. Ginaya niya lang. Paano kasi nakita? Tayo kaya, nakita kaya tayo ng anak natin na regular tayo sa simbahan? Nakita kaya ng anak natin na nananalangin tayo sa hapagkahinan? Nakita kaya ng anak natin na nagbubukol tayo ng Bible kapag may free time tayo? May kausap pa ba ako? Ang masaklap, church, mga pamilya, ang problema ng mga magulang po ngayon, hindi lang po yung magandang ugali ang naipapasa natin. Ang problema, naipapasa rin pala natin yung pangit na ugali natin. Kung hindi tayo, sasagot ng cellphone. Kung hindi po tayo, magbabago. Pakiawak nga ma. Potential spam nakalagay. Potential spam. Baka pagkain yan spam pala yun. Nag-guess niyo po ba ako? Hindi lang po yung mabuti ang napapasa natin sa anak natin. Ang problema, pati pala yung pangit nating ugali ay pwede ring mapasa sa kanila. Example, pakibukas mga anak. Ikalawang Hari chapter 15, verse 3 to 4. Si King Azariah, yung tinutukoy po dyan, sabi niya, siya'y naging kalugod-lugod kay Yahweh. Bakit? Sapagkat sumunod siya sa halimbawa ng kanyang amang, si Amasaya. Verse 4, gayon man, hindi niya ipinagiba ang mga dambana ng mga Diyos-Diyosan. Kaya nagpatuloy ang mga tao sa pagdadala roon ng mga handog at pagsusunog ng insenso. You know what? Mabuti naman pala itong King Azariah. Ang problema, mabuti ka nga, pero aside from that, meron kang Diyos-Diyosan. May kausap ako. Hindi mo, yung mga mali, inayaan mo lang. Nakita mo ng mali, tayo parang si Mark, tahimik lang. Naglilingkod ka sa Diyos, mabuti ka, pero yung mali mo sa pamilya mo, hindi mo kinokorek, bahala kayo dyan. Yun ang nakakatakot. Akala natin okay pa tayo dahil nasa simbahan tayo. Pero kung pinababayaan mo ang pamilya mo, delikado ka. Meron kang blind spot. Amen po ba? Ginaya mo rin yung tatay mo. Hindi nga ikaw ang gumawa, pero ang pananahimik mo, ba't hindi mo pinagiba yung mga Diyos-Diyosan nila? Yung pagkukulang ng tatay mo sa pananahimik mo, pagkukulang mo na rin. At yun din ang kasalanan mo sa Diyos. Ang tawag po ron, kompromiso. Sabihin nyo nga, compromise. Kapag hinahayaan natin yung kasalanan ng pamilya natin, bahala sila dyan. Are you with me? Amen po ba? Quote, your children will not only catch your passion, they will also catch your areas of compromise. Kaya mag-ingat po tayo. Amen? Mag-ingat. Hindi lang yung simbahan ang gagayahin niyo, pati yung mali mong gawa, sa bahay mo gagayahin din. Sasabihin mo sa anak mo, huwag mo kong gayahin. Lasing ako, lasing. Okay lang yan. Tatlong bote lang. Sinasabi natin, tama naman yung sinasabi mo, pero ang tanong, sasabihin mo, anak, huwag mo kong gayahin. Bili ka ng Yossi. Di ba? Uutusan ka pa. Di ba? O bili ka ng Red Horse. Bibili ka ng sigarilyo, sangkahay. As much as possible, magribat tayo. Papa, mali yan. Papa, wag po. Wag po. No? Kuya, wag po. Same principle po, mga leaders sa ating simbahan. Mga mentors at mga pastors na rin. Leaders, mentor, pastor. Kung sinasabihan po natin yung disciples natin, sinasabi natin kung mahal mo si Lord, dapat nagko-commit ka. Kung mahal mo si Lord, dapat hindi ka nililate. Dapat umaatin ka, dapat nagsusupport ka. Ang tanong,
Ganun ka rin ba? May kakampi pa ba ako? Ba't di pa ba tayo? We must walk the talk. Yun po ang point. Ang legacy is caught before it's taught. Amen. Ang pag-aaral, ang lesson ni Lord na tututo yan sa ginagawa natin, hindi po yan sa pinipreach. Legacy is caught before it is taught. Number 2, pangalawa, legacy requires intentional transfer. Sabihin nyo nga, intentional. Ang hina, lakasan nyo, intentional. Yan, Kuya Patrick, pakilakasan mo nga yung yung katawang ko. Yung verb na ito parang medyo pasabugi mo ng konti. Yan. Ang legacy po, di ba? Ang legacy requires intentionality. Dapat sinasadya. Hindi tayo mag-aabang, sana maging mabuting bata yung anak ko. Hindi ganon. Ikaw, tatay, manguna ka. Sinasadya natin, pinagpapasyahan natin. Ang legacy ay hindi aksidente. Ito ay intentional. May kausap. Sabi ng verse kanina sa Awit 78, verse 6, sa lahat ng lahi nila ito'y dapat iaral. At ang kang susunod pa ay marapat na turuan. Biro mo, no? Hindi po ibig sabihin yan, ang tapat na legacy ay nangangailangan po talaga ng intentionality. Sinasadya po yan, hindi po matututo yan kung hindi mo tuturuan, kung hindi mo hahatakin. Kung di mo aakbayan, hindi anak, ganito yan. Minsan ang gamot sa kalimot, paalala, hindi isang beses. Lagi po yan kasi kahit tayo matatanda na, nakakalimot pa. Lalo ang mga anak natin, dumarating ang time, nakakalimot yan. Kahit Kristiyano yan, nakakalimot yan. Kaya anong gagawin? Intentional. Maglaan tayo ng oras at sadyain natin dumiskarte para mailipat sa kanila yung pananampalataya o wisdom o knowledge na meron tayo. Sinasadya. Sabihin nyo nga, sinasadya. Example, si Abraham, Genesis chapter 18, verse 19. Pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos. Sino raw? Hindi lang inutusan ni God, hindi lang pinili si Abraham para iligtas si Abraham. Pinili si Abraham para si Abraham, inutusan ni Lord, na turuan ang lahi, yung angkan. Yung angkan ni Abraham, marami yun. Hindi lang si Abraham masusunod, yung lahi niya dapat sumusunod din sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan kapag nangyari yon. Ito na yung promise. There's the premise at the promise. Kapag nangyari yon, tutuparin ko ang aking pangako sa Kanya. Amen. Sa totoo lang, ang Diyos matagal na nangako sa atin. Pero hindi nangyayari kasi may kulang pa sa atin. Amen. Yung pagpapasa ng legasiya sa ating mga anak. Abraham was intentional. Amen po ba? Ginawa niyang negosyo ang buhay niya. Parang gano'n niya. Kasi tayo minsan, even in our church, in our ministries, kapag trabaho, kapag negosyo, present ka. Sa church, tulog ka, absent ka. Sadyain mo. Sadyain mong dumilat. Maglagay ka ng toothpick dyan. Sadyain mong magising, shake, shake, shake. Baka kailangan mo ng shaking. Sadyain mo na dumalo. Sadyain mo na gawin mong parang negosyo ang relasyon mo sa Diyos. Ganun ang ginawa ni Abraham. Intensyon. Kapag walang intensyon, walang mangyayari sa kakaabang. Talaga, intensyon mo magbago, intensyon mong lumago, intensyon mong maging maayos ang pamilya. Intensyon mong dumaan sa daan ng Panginoon. Napanood ko po, lately lang, nagkaroon ako ng time, napanood ko po yung bagong series ni Baki. Si Baki the Grappler. Si Baki po yung magaling martial artist, cartoons. You know what? Yung merong kwento ron, bakit lagi kang champion? Bakit kahit sinong halimaw, sinong galing sa mga patay ang nabuhay, natatalo mo pa rin? Tinanong siya, alam niyo kung ba ano sagot ni Motobe? Kasi, di ba, yung mga boxer, ginagawa nila, ginawang business.
Ginawang business yung ginagawa nila lagi. Kaya sila successful. Normal sila magsalita. Normal sila. Ganito ang buhay nila. Kasi business niya yung kinarir. You know what I'm saying? Karirin mo. Kinarir niya yung negosyo. Pero itong si Baki, kinarir niya ang martial arts. Biro mo, naglalakad na lang siya sa daan. Nakikipagsuntukan pa siya. Shadow boxing na napakabilis na hindi nakikita ng normal na tao. Bakit? Kasi nilalaro niya na lang ang martial arts. Tayo kaya, sana, what I'm saying is, ine-enjoy sana natin ang presensya ng Diyos. Na hindi napilitan. Ine-intention natin na, I take delight in my God. I take delight in the ministry. We take delight, nag-e-enjoy tayo. Kasi kung hindi tayo nag-e-enjoy sooner or later, aalis ka rito. Malulungkot ka, hindi na ako masaya. Parang hindi na ako lumalago. Kapatid, maraming lumalago, hindi ka lang sumasabay kasi hindi mo ini-intensyon. Growth and failure or falling is a personal responsibility. Kahit gaano magsisigaw si pastor, kung ikaw wala ka pa rin gana, wala kang puso, wala kang intensyon, hindi ka lalago. May iwan ka. Kaya sabi mo sa kapatid mo, sadyain mo. Diba? Araw-arawin mo ang presensya ng Diyos. Ang utos at aral ng Diyos, hindi dapat pahirapan yan. Biro mo, tagal na natin Kristiyano, nahihirapan ka pang dumalo. Kapatid, matik na yan. Christian, you should not forsake the fellowship. Gawin nating business or lifestyle. Gawin nating enjoyment. Kaya magagaling sino ba to? Yung mga NBA player ngayon? Kasi laro na nila, laro pa. What I'm saying is, ini-enjoy nila ang basketball. Kaya kada season, ang galing. Kada season, gumagaling. Hindi na pag-iiwanan. Kasi ini-enjoy. May kausap ba ako? Kapatid, karirin mo ang relasyon sa Panginoon. Enjoyin mo, laruin mo. Kasi pag naglalaro ka, hindi ka mapapagod. Naglalaro lang ako rito, ba't ako titigil? May kausap ba ako? Si pastor, kung ang preaching, hindi niya nilalaro. Boring na si pastor, ayaw na mag-preach. Ba? Ang bilis niya na matapos, nagbago na siya. Baka hindi na siya nag-e-enjoy. Kaya pag umahaba si pastor, alam nyo na. Okay? May bawa. You know what? Maraming magulang ngayon, abalang-abala, busy-busy sa career ng kanilang mga anak. Yung natitirang oras nila ay talagang para sa binibigay ng malaking oras sa anak nila. Hanggang sa ipag-drive nila sa mga swimming lesson, pinagdadrive nila sa mga tutorial, sa mga piano lesson, pinag-e-enroll kung saan-saan. Diba? Kompleto sa schedule ng mundo. Pero wala tayong schedule para upuan sila at basahan ng Bible o ipagdasal man lang sila sa gabi. Dumating ba yung time na nag-pray kayong pamilya? Kailan yon? Nung birthday niya? Nung Pasko? Again, kung di man ito madalas mangyari, now, sadyain mo. Natuto po ba tayo? We are accidentally raising generation that is successful in the eyes of the world, but strangers in the kingdom of God. May kausap pa ba ako? Gusto ko ipakilala sa inyo si Haring Solomon, saka si Haring David. Hindi po pala, sorry po, mali pala. What I'm saying is, nung time kilala niyo si David, eto po, nung time na si David po ay, pakita mo nga yung verse na, nung time na si David ay malapit na pong mamatay, tinawag niya po si Solomon. Pinatawag niya. You know what? Ano sinabi niya? Hindi po pinatawag ni King David si Solomon para ihabilin yung kanyang napakaraming kayamanan o ari-arian. Anong sinabi niya? Ito, ang ganda. Nang malapit nang mamatay si David. Pinagbilinan niya si Solomon ng ganito. Malapit na akong mamatay. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Normally, ganun ang sinasabi natin, mamamatay na ako. Anak, konti na lang buhay ko. Ano pinipili natin madalas? Yung lupa, yung aso, diba?
Yung aso, yung mga puno, yung mga ari-arian natin. Pero itong si David, iba. Verse 3, sabi diyan. Sabi ni King David, nung malapit na siyang mamatay, sabi niya sa anak niya, tuparin mo ang iyong tungkulin kay Yahweh na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Ito, ang dami oh. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol, at tuntunin, mga prinsipal ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moses. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat ng iyong gagawin. There's a promise and again, there's a premise. Amen po ba? Kapatid, intentional. Mag-iiwan tayo ng legacy, hindi mo hayaan lang. Sana, pag namatay na ako, yung anak ko ganito, bigyan mo ng direksyon. I-guide mo. Samahan mo. May kausap? Amen po ba? And last, number 3, unshakable legacy outlasts structural shaking. Sabihin nyo nga, outlast. Diba? Parang battery yan. Outlast. Tumatagal. Diba? Parang Motolite. Diba? Ano pa isa? Great taste. Ano ba yung battery na yun? Basta yun, mga batterying tumatagal. You know what? Ang spiritual na legacy, ang natatanging bagay na mananatili kapag nagkaroon ng matitinding shaking is what we call spiritual legacy. The legacy that will last structures. Amen po ba? Tumatagal. Kasi kapag tayo nakapag-iwan ng altar sa Panginoon, ng tamang spiritual legacy, sigurado tatagal po yan. Kung hindi po yung spiritual, kung panlupa lang yan, pansamandali lang yan or pansamantagal, mawawala rin yan. Awit, last verse, chapter 78, verse 7, yung kaninang binasa natin. Sa ganito, masusunod din ng lahat yaong utos, matatag ang pag-asay ilalagak nila sa Diyos, at ang dakila niyang gaway hindi malilimot. Tatagal. Maraming tao, remember, pinag-usapan natin last week, in time of Joshua, nung nawala siya, the next generation after him, hindi nakilala ang Diyos. Pero dito kay David, di ba, hindi nila malilimot ang mga gawa ng Diyos. Ang pag-asa nila ay kay Yahweh ilalagak dahil sinusunod nila yaong mga utos. Amen po ba? Kapag ang legacy po natin, church, talagang inaangkla o tinali natin sa Diyos, sa totoo lang, hindi lang tayo. Tayo mismo, tatay, binibigyan natin ng anchor ang ating mga anak na hindi magigiba. Amen? Bakit? Kasi sinimulan natin eh. Kung hindi natin sisimulan, bagong pag-aaral na naman yan. Nandiyan ka na, itutuloy mo na lang sa anak mo. Para pagdating na matinding shaking, hindi sila bibigay, hindi sila susuko. Bakit? Napag-aralan na natin, anak, tinuruan na kita. Di ba? Dumaan na tayo sa maraming problema. Ano pa ba naman yan? Alam na natin yan. Math, basic. No? Sabihin nyo nga, basic. Basic na tayo dyan. Trials, temptations, kaya natin yan. Why? Because we taught them the legacy we have na nakaangkla sa Panginoon. Hindi tayo perfecto, pero meron tayong humility, meron tayong trust, nakaangkla sa Panginoon. Yumuyug-yug man ang barko, pero hindi yan kakawala kasi nakaangkla tayo. Maraming nawala, probably hindi sila nakaangkla. Sana tayo nakaangkla tayo. We must abide. Sabihin nyo nga, abide. Dapat naka-abide tayo sa puno, sa ugat, para dumating man ang anumang problema, nakakapit pa rin. Example, again, King Saul and King David. Yan. Alam natin yung differences ng dalawa. Si King Saul, anong personality niya? Nag-iwan siya ng legacy of pride. Nag-iwan siya ng legacy of rebellion at pagtatago ng kasalanan. Ay yung nababasa natin sa Bible eh. Anong resulta ng ganong klaseng legacy? You know what? Kung babasahin mo yung Old Testament, ang kwento po niyan, ang buong pamilya ni King Saul nawasak ng isang gabi lang. Saan? Yung trahedya sa bundok ng Gilboa. Namatay siya at ang kanyang mga anak sa loob ng isang araw lang.
Then, naputol na yung kanyang linya. Gusto ba mangyari sa inyo yun? May kilala ba kayong ganon? Nung namatay yung siya, naunang namatay, sunod-sunod na, hindi na nabasa, hindi na nabanggit, nawala na lang sa kalendaryo, nawala na lang sa magazine. May kausap ako. Ganon si King Saul. Ayaw natin ng ganong legacy. Rebelde, di ba? Nagtatago ng kasalanan, at may pride. Pero etong si David, iba. Si David, hindi po perpekto. Nagkasala rin naman siya. Nagkamali. Pero si David, nag-iwan ng legacy ng pagtatapat. Nag-iwan ng legacy ng pagsisisi. Nag-iwan ng legacy ng pagsamba at pagtatayo ng altar sa kabila ng sarili niyang struggle. Ang pangako ng Diyos, basahin natin, 2 Samuel 7 verse 6, ang iyong sambahayan, bakit po? At ang iyong kaharian, ano raw? Sambahayan at kaharian ay mananatiling matatag magpakailanman. Grabe, wow. Sana Lord sa amin din. Ang aming pamilya, ang aming angkan, maging ang aking kaharian ay mananatiling matatag magpakailanman. And it happens. Namatay si David pero ang kaharian niya nanatiling matatag. Kailan? Kay Nino. Di ba patay na lahat ng angkan ni David? Yes. But it manifests in the life of Jesus Christ. Amen? Kay Jesus yung pangako that He will reign eternally. When Jesus comes, He will reign eternally. David's altar outlasted his empire. Nagtagal talaga yon habang buhay. May kausap pa ba ako? Another one. Kilala niyo po ba si Max Jukes at saka si Jonathan Edwards? Pakita mo nga, anak. Yan. Yan dalawang tao na yan. Yang dalawang tao na yan, sabay na muhay sa kanilang henerasyon. Pero ang laki po ng pagkakaiba. Pakilala natin. Una, si Max Jukes. Si Max Jukes po, hindi po yung barbero. Kasi ang barbero, si Boss Max, nasa tabi natin. Si Max Jukes, siya po ay isang lalaking walang takot sa Diyos. Walang prinsipyo at nag-iwan siya ng legasiya ng bisyo at mga krimen. Grabe, daming krimen yan. Ano nangyari? Walang takot sa Diyos, blasphemer, puro krimen. Sinundan siya ng kanyang 1,200 nakaapu-apuhan at ito yung ibang nakalista. Pakita mo, yan na pala. 310 ang naging pulubi. Grabe, kawawa naman. 150 ang naging kriminal. 7 ang naging mamamatay tao. Grabe, no? At ang gobyerno ay naggastos ng bilyon-bilyon dolyar para sa pinsala ng kanyang pamilya. Flood control. Nakakahiya. That's what happened. That's the legacy of what Jukes Max gave. Pero ito, kasabay ng kanyang panahon, si Jonathan Edwards. Sino nakakilala kay Jonathan Edwards? Hindi po ito yung player na basketball, ha? Diba? Si Jonathan Edwards, siya po ay isang tapat na pakita mo nga, anak. Jonathan Edwards, isang tapat na pastor, theologian, at ama na nagtayo ng altar sa bahay ng kanyang mahal na asawa. Ibig sabihin, Kristiyano. Sinundan siya ng 1,400 na apu-apuhan at ito ang listahan ng ilan. 100 ang naging abogado. 30 ang naging judge. Sa lahi niya, 60 ang naging doktor. 3 ang naging presidente ng university. At 1 ang naging vice president ng Amerika. At mahigit 100 ang naging tapat na misyonaryo at pastor. So anong lesson po nakita po natin dyan? Ang altar po natin ngayon ay proteksyon natin sa ating mga apo balang araw. Kung ano pong dinedevelop nating altar ngayon, yan po ang magiging proteksyon ng ating mga anak sa susunod na panahon. Kagaya po nila. Anong legacy ang iiwan natin? May kausap ako. Balikan po natin yung shooting incident sa Tacloban. Ba? Remember,
Ang bata, ano ba? Madaling nakakuha ng kutsilyo. Ang dalawang bata, madaling nakakuha ng mga baril. May kausap? Bakit? Dahil walang matanda. Walang matanda na sadyang nag-iingat o naggagabay sa mga bata. That's what happened. Gayan na gayan po yung nangyari po sa atin spiritually. Kapag wala pong gumagabay po sa atin, para tayong bata sa Tacloban. Diba? And soon, sino sinisisi ng gobyerno? Sinong sinisisi ng SILG? Hindi ba't ang mga magulang? Nakalimutan nilang gabayan ang kanilang mga anak. Ang dali-daling kunin ang baril sa cabinet. Ang dali-daling utuin ang magulang. Ganun na ba kadali ang paghawak ng baril? Yung responsibility, naging malamya. At tayo sana wag maging malamya. Simbahan, church. Tapos na po ako, sama na po ako ng maganda nating binibini. Church, anong kultura ang ipapasa natin sa susunod na henerasyon? That's the conclusion. That's the concluded question ng ating series. Anong kultura? Not just generation, but culture. Kasi generation, legacy will come kung anong kulturang nakikita at nangyayari ngayon. Anong henerasyon nagsisimula sa anong kultura, anong habit ang susunod na mananatili para tayo ay maging unshakable Christian at magkaroon ng unshakable home. Sa ating pong simbahan, I just want to emphasize 3 cultures na sana makilala ang ating simbahan. Sogsim Church, tayong believers, ang daming character traits, but I just want to emphasize these words. Let's develop, let's practice, let's have a culture of love and commitment. Magkaroon tayo, punuin natin ang pag-ibig, huwag magsawa. Kahit nakakasamang magmahal, magpatuloy magmahal, magpatuloy mag-commit, kasi kung walang commitment, hihinto tayong lahat. Hindi yung mas mahal natin ang ministry kaysa mas mahal natin si Lord. You know what? Sabi nga ng napag-usapan namin sa mga kapastoran, maraming simbahan, maraming Kristiyano sa kanilang simbahan, kitang-kita ang pagmamahal sa ministry kaysa sa pagmamahal sa Lord. Paano mo nalaman? Tanong nyo nga sa akin, Pastor, paano mo nalaman? Mas mahal ang ministry kaysa sa Lord. Paano ko nalaman? Kapag present lang tayo, kapag tayo ay ina-assign ng ating leader. Kapag hindi na tayo naka-assign, absent na tayo. Hindi na tayo present sa worship. Humihinto ang worship kapag hindi tayo na-assign. Humihinto ang commitment kapag hindi tayo nakatoka. Commitment, non-negotiable ang worship. Non-negotiable ang fellowship kay Lord. Pero nagiging present lang tayo the moment we are assigned. Culture of love and commitment. Pangalawa, culture of honor. Sabi ko nga kanina, walang mawawala sa atin kung lahat ay bibigyan natin ng respeto at paggalang at honor ang bawat isa. Continuously honor our leaders, honor our mentors, treat our services as sacred. Diba? I-treat natin na sagrado. Bakit hindi sagrado? Paano service na? Cellphone ka pa ng cellphone. Browse ka pa ng browse. Diba? Tingin ka pa ng tingin. Nasaan yung sagrado ng banal na salita? You know what? Sa ibang simbahan, bago magsalita, yung preach na pinabasa ni Pastor, tumatayo. You know what? Pumunta ako ng Bicol. Nagtatanong nga ako Pastor David, bakit yung taga Bicol, kapag walang altar call kapag ang mga tao tumayo, nakatayo dyan, pero the moment na lumapit sa harapan, lahat lumuluhod. Pastor, yun ang culture nila. Hindi na tinuturuan yan. Matik. Sabihin nyo nga matik. Bakit? Pumunta ka ng harapan, haharap ka sa presence of God, and you are not raising your hands. Nakaupo ka lang, nakikinig ka lang, ano kaya mangyayari? Ano kaya mangyayari? Nasaan yung sacredness? Nasaan yung humility and honor sa presence of God?
Kung kaka-cellphone natin, kwentuhan tayo ng kwentuhan, hindi tayo tumututok, anong henerasyon ang susunod sa atin? The same. Baka lalo pang mas malala. Sanayin po natin ang honor sa church. Ipakita po natin sa ating pagsamba, sa ating pag-awit. Ibigay mo yung best. Awitan mo si Lord. Focus ka. You know what? Maraming nangyayari sa pagsamba. Walang himala nangyayari kasi hindi ka seryoso sa pagsamba. Subukan mo magseryoso at ang Diyos magseseryoso rin sa iyo sa mga panalangin mo. And last culture, the culture of discipleship. Sana yun ang huwag mawala. Pag nawala ang discipleship, wala na ang Sogsin Church. Nabubuhay tayo hindi sa preaching. Nabubuhay ang simbahan because there is discipleship. May kuya, may tatay, may mentor pa rin na nangangamusta, na tumatapik, nagchat-chat sa iyo, kamusta ka na? Dinadalaw at iniyayaya pa rin bumalik sa simbahan. Kapag nawala yon, wala na ang Sogsim at kakalimutan na ng susunod sa atin. Discipleship is also means tuloy-tuloy ang evangelism. Kaya nga nilunsad natin, again, paalala, each one, what? Each one, reach one. Bawat isa sa atin sa loob ng mga isang taon, kaya ba natin mag-invite? Sana hindi lang 1 year ang mindset natin. Sana linggo-linggo, each one, reach one. Pag nangyari yon, ang blessing ni Lord, when there's a promise, when there's a premise, there's a promise. Yung malaking yung church natin, I don't know, baka hindi binibigay kasi ba't namin kayo dadalhin sa malaking simbahan sa maliit nga, ayaw nyo mag-invite. Baguhin natin. If we want to make a culture of growth, a culture of evangelism and mission, each one, reach one. Maging excited tayo kada encounter na darating. Lord, maililigtas ka pa. Lord, may isa ka pang kaluluwa. Yung inatinan natin, sana tanggapin natin as it is. That one soul is important to God. Isang kaluluwa lang, sabi ng Bible, libo-libong anghel ang nagpupuri dahil sa isang kaluluwang nagbalik loob sa Diyos. Ang life group, discipleship po yan. Kamusta na ang life group mo? Tayo pa rin ba yung nothing beats the cell? Nothing beats the cell. Nothing beats the home, pastor. Hindi. Dapat ang mindset, nothing beats the cell. Ibig sabihin, hindi mo ipagpapaliban. Kung nawala man ito, pipilitin mo, sasadyain mo, intentionally a-attend tayo para bumalik yung apoy sa atin. Wala tayong apoy kasi yung unang part, hindi ka nag-i-invite. Tayo-tayo nilang nagkikita-kita. Mag-invite ka. Sabi mo sa katabi mo, mag-invite ka. Ang hina naman. Mag-invite ka. Tuloy-tuloy dapat ang paglilingkod. Amen. Dapat naglilingkod tayo. Diba yung objective natin? Every member is nakalimutan na, no? Every member is a minister. Hindi lang si pastor ang ministro. Hindi ako Iglesia ni Cristo. Every member is a minister. Bawat isa sa atin, nagseserve. Amen. Hindi tayo tagapakinig lang, tagapalakpak man. Maaring ngayon, ako nagpipreach, nandiyan kayo. Pero after this, each one, every member will be a minister. Dapat may paglilingkod ka. Either kumakanta ka, nagkakalabit ka sa likod, nananalangin ka sa likod, may ginagawa ka, may plano ka, may grupo ka ng minister na naglilingkod sa Diyos. Amen po ba ron? Lahat tayo, walang sumasamba sa Panginoon ang hindi naglilingkod. Kung sumasamba ka, automatic maglilingkod ka. Why? Because legacy outlasts structures. Ang legacy yan, nilalampasan niya ang structures. Ayun dapat ang mindset natin, legacy. Kasi kung structure lang, maghahanda tayo ng magandang building, pagagandahin natin ang gamit natin. Lahat yan, structures lang. Ano kung maganda gamit mo? Nasa yung legacy, kasi malulusaw lang yan Kapag nag-brown out pa, kapag nagka-problema na, nasa na mga gamit mo? I-develop natin yung legacy that will outlast. Karakter. Unahin ang karakter. Kasi ang karakter yan, mananatili yan sa Panginoon. Amen po ba? Tayo po tayong lahat. Tapos na po ako. Sana po may natutunan tayo. Pwede bang palakpakan natin si God?
Hallelujah. Awitan po natin ang Panginoon ng buong puso, buong pagsamba. Ibigay natin ang best worship for these services, for this wisdom, for this knowledge na nireceive natin. Hindi lang ito salita. Panginoon, Holy Spirit, Lord, turuan mo kami. Magawa namin ito, Lord, ma-apply namin sa aming mga gawa. Awitan po natin ang Diyos. Hallelujah. Let's give God a high praise. Glory, glory to your name, O God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Taas po natin ating mga kamay. Amang Diyos na nasa langit, ito God ang iyong iglesia. Narito po kami, Panginoon, nakataas ang aming kamay. Nagpupuri, nagpapasalamat. Salamat, Panginoon, sa iyong habag. Salamat, God, sa iyong mercy at patuloy kami, Lord, nakakalapit sa iyo. Patuloy mo kami, Lord, binibiyayaan. Bagamit kami ay nagkukulang. Panginoon, sa oras mong ito, we offer our hands, we offer our hearts, we offer our lives. Lord, ibalik mo kami, Lord, sa paraang gusto mo. Ibalik mo kami, Panginoon, sa pagsamba. Ibalik mo kami, Panginoon, sa humility. Ibalik mo, Panginoon, na magbigay kami ng honor. Ibalik mo, Panginoon, na magkaroon kami ng commitment. Magkaroon kami ng tunay na pag-ibig. Lord, ibalik mo kami, Lord, sa pag-ibanghelyo. Ibalik mo kami, God, sa discipleship. Lord, bring us again the fire. Lord, let your spirit, God, dwell upon your people. Lord, tatayo kami, kikilos kami, hakbang kami muli, mananampalataya kami muli, aasang muli, lalapit muli sa iyo, O Diyos. Panginoon, patawarin mo kami, O God. At hayaan mo, God, ang banal na Espiritu, ang kumilos, ang magbalik ng apoy, God, sa aming mga puso. Lord, maraming salamat sa iyo ang pagsamba. We give you glory.